Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. At inaanyayahan ko na po ang lahat na magsitayo dahil dadako na po tayo sa ating praises and worship. Hallelujah. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Naawitan kita at pupurihin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan sasabihin natin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, oh God, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon.
God. Let the congregation sing. Aawitan kita at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin ang Panginoon. Kay buti mo sa akin. Naawitan kita at pupurihin. Aawitan kita at pupurihin Panginoon. Kay buti mo sa akin. Naawitan kita. Aawitan kita at pupurihin Panginoon. Kay buti mo sa akin. Naawitan kita. Aawitan kita At pupurihin Panginoon. kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Tunay nga pong kaibuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Minsan pa isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga ang pag-ibig ng Diyos ay kamang-amangha. Amen po ba? Praise God. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat Ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Ulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Manang aming aming katayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay kagalak, sa indak ng paburing ito. Sabay-sabay nagdadala, ng sayaw at papuri sa'yo.
pag-ibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagkagalak sa itak ng papuri ito. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin. Damukas, di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Hamang-hamang ang pag-ibig, Lampas langit sa amin. minahal mong lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hamang-hamang ang pag-ibig, Lampas langit sa amin. Tumupos, di karapat-dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit kami. Minahal mong lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. sabay-sabay Kakalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagkagalak sa sayaw at papuri sa'yo. hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin. Tumupos, di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Hamang-hamang ang pag-ibig, Lampas langit kami. Minahal mong lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin. Tumupos, Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. hamang-hamang ang pag-ibig. Lampas langit kami. Minahal mong lubos, aming itatanghal. For the last time, hamang-hamang ang pag-ibig. Hamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin. Tumupos, di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Hamang-hamang ang pag-ibig. Lampas langit kami. Minahal mong lubos, aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Praise God. Minsan pa isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Tunay nga pong napakasarap magpuri sa'yo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po sa pagkakataong muli ka naming masamba sa mga sandaling ito. Buksan mo ang kaunawaan at kaalaman sa bawat isa at patuloy po naming marinig ang mensaheng makapagpapalago ng aming pananampalataya at lubusan ka naming makilala, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Sa iyo po namin itinitiwala ang mga sandaling ito. Patuloy kang maparangalan at maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, pwede po tayo maupo. Hey, praise God. Okay, so
kaya pala masyadong nasa loob. Okay, praise the Lord. Sige po, at atin pong pag-uusapan at itutuloy ang ating pong paksa na pinag-usapan nung nakaraang linggo. Ito po ay ang pagtugon sa materialismo. How do we respond to materialism? Okay, alam natin sa panahon po natin ay tayo nakatira sa isang napaka-materialistikong lipunan. Di ba? Very materialistic po ang lipunan. At yan ay pinatutunayan ho, katulad ng mga kultura na nabago. Yung medyo nabago ang maraming kultura sa musika, sa mga palabas, no? Panoorin sa telebisyon at marami pa hong iba. At yun po ay pinakikita din po ng ating mga pagnanasa para sa isang marangyang buhay ng mga tao. Di ba? Lahat ng tao, karamihan, gusto yung maging wala namang sino man na hindi nagnanais na gumanda yung kanilang buhay. Okay? Pero karamihan, ang pagtugon nila sa bagay na ito ay sa pamamagitan ng material. So, inaakala ng iba na sa pamamagitan ng mga material na bagay, makatamo natin ang lahat ng kasiyahan. So, napag-usapan po natin ng nakaraan na ang materialismo po, yung materialism, ay isang mapanganib na kalaban po ng mga Kristiyano. Bakit to? So, sapagkat ito pong materialismo po ay nagdadala po ng daya sa mga Kristiyano, kung kaya't ang mga Kristiyano po ay napapalayo, sa halip na mapalapit sa Diyos ay lalong sila'y napapalayo or minsan hindi na lumalapit sa Panginoon. No? Okay. So, ang pagnanasa po sa kayamanan ay maaaring maging silo sa mga Kristiyano para mailigaw sila. So, akala ng marami na sabi ng iba, meron ako naririnig na hindi naman sila mga born again, pero sila mga reliyosong tao. Sasabihin nila na, kita nyo, kayo nga ganyan ang buhay nyo. Pero kami, nakikita nyo naman, pinagpapala. So, ibig sabihin, yumayaman, gumaganda ang kanilang kalagayan sa lipunan. So, yun ang kanilang batayan. Yun ang pamantayan ng kanilang pagpapala mula sa Diyos. Pero makikita ho natin na sabi nga ho ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang pag-ibig sa salapi ay nagiging ugat. Di ba? Nagiging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya ho, akala nila na kapag yumayaman ka, yun na yung pagpapala ng Diyos. Pero, di ba, meron yumayaman pero lalong napapalayo sa Diyos eh. Di ba? Nandyan yung napapa-involve sa mga drugs, na-involve sa maraming babae, maraming lalaki. So, na-involve sa maraming mga hindi magagandang bagay. Dahil po sa karangyaan, dahil po sa kasaganaan ng kanilang mga material na bagay. Okay, so ano po ang magagawa natin ngayon bilang mga Kristiyano? Napag-usapan po natin nung nakaraan na sadyang kailangan ho nating harapin ang isang materialistikong lipunan na nag-aalok ng maraming mga kasiyahan na kung minsan nakala natin yung kasiyahan, yun na yung hinahanap natin, yun pala, ito yung nagpapalayo sa atin sa Diyos. Okay, maging ang ating Panginoong Jesucristo po ay may katugunan sa materialism, no? Sa materialismo. Makikita ho natin nung ang ating Panginoong Jesucristo, nung dumating siya dito sa lupa, ay inaakala ng marami na dapat siya ay mayaman, siya ay mataas ang kalagayan sa lipunan, pero makikita natin na mas pinili ng ating Panginoong Jesucristo yung isang payak, isang simpleng pamumuhay nung nandito siya sa lupa. Kaya hindi siya maintindihan at hindi siya matanggap ng mga Hudyo. So dito, ano ba ang tugon ng ating Panginoong Jesucristo? Napag-usapan ho natin nung nakaraang linggo na una, ang tugon ng Panginoon ay upang ilantad ang kahulugan yung kakulangan ng mga kayamanan. Kasi ang tingin ng tao na sa pamamagitan ho ng kayamanan ay makukumpleto ang kanilang buhay. Pero
yun ang tugon ng Panginoon, hindi po sa mga material na bagay na matatamo natin ang tunay na kasiyahan. So, napagalaman natin yan sa pamamagitan po ng sulat ni San Lucas sa Kapitulo 12, talatang 15. Di ba? And then, meron din po siyang katulad na talinghagang kanyang inilarawan. Ito po yung tungkol sa isang mayamang lalaki na akala niya, taglay niya na ang lahat. So, hindi niya alam na hindi naman ganun ang ibig sabihin ng Panginoon ng kasaganaan. Kaya makikita natin na yung mangmang na lalaking ito na mayaman ay sabi ng Panginoon, ngayong gabi kukunin ang iyong buhay. Kanino sa kanya ang iyong kayamanan, di ba? So, nakita natin na yung kayamanan, iiwan lang natin ho dito yan eh. Pag-aaway-awayan pa ng iiwanan natin. Lalo na kung umalis tayo na hindi natin talaga iniwan ng sa tamang paraan. Di ba? Kasi hindi natin alam ang buhay. Kung halimbawa ako, mayaman ako. Tapos nabatay ako. Hindi ko pinaghati-hati yung kayamanan ko. Mag-aaway-away lang mga anak ko. Pag-aawayan lang nila yan. Kaya bago ka mamatay, kung meron ka mang hati-hatiin mo. Sa tamang paraan. Para sa ganon, mawala ka man, mabigla man yung pagkuha sa'yo ng Panginoon, edi mapupunta sa tamang tao yung mga kayamanang pinaghirapan mo. So, anyway, makikita ho natin na 3 bagay ho ang itinuturo ng ating Panginoon nung nakaraang linggo, no? Na ang tunay na tugon sa materialismo, para yan ay hindi tayo masilo ng mga material na bagay. 3 bagay lang ang itinuro ayon sa pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. Ano po ito? Una, kailangan nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, kailangan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. At pangatlo, kung tayo sumusunod sa utos ng Panginoon, ay sa atin ang kagalakan na nagmumula sa ating pong Panginoon. 3 bagay lamang ang magiging dapat na nasa atin para hindi tayo masyadong matutok sa mga material na bagay. Ito yung kapayapaan, pag-ibig, at kagalakan. Tanim po natin sa puso natin. Dapat taglay natin ang kapayapaan, taglay natin ang kagalakan, taglay natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. So, ngayon pinag-usapan na natin yan nung nakaraan para dun sa mga hindi po nakadalo nung nakaraang linggo. Pwede po ninyong panoorin yung part 1 po nitong ating paksa sa ating pong page. No? So, hanapin po ninyo yung unang bahagi po ng ating paksa. Ngayon po, itutuloy natin yung paksa. Kung tinignan natin nung nakaraang linggo yung tugon ng ating Panginoon sa materialismo, ngayon naman po tignan natin, ano naman ang tugon ng bawat isa? Paano tayo tumutugon? No? So yan ang titignan natin ngayon, yung tugon sa materialismo bilang individual, 2 bagay ho, 2 pagtanaw. Una, ang titignan natin, susuriin natin, yung tinatawag na pagtugon bilang isang individual. Pangalawa, ay pagtugon bilang isang kongregasyon o kalipunan. Yan ang ibig pong sabihin. So, dalawa ang titignan natin. Paano tayo tutugon? Okay, una, sa pagtugon natin sa materialismo, gawin nating halimbawa, yung naging halimbawa ng ating Panginoon sa kanyang pagtugon bilang mga individual. So, doon sa nakaraan nating pag-aaral ay naibahagi ko kung ano yung pagtugon ng ating Panginoon sa materialismo. No? So, hindi siya tumutok sa mga material na bagay. Okay, dito ngayon, bilang individual ho, dapat tayong magkaroon ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakang inaalok ng Panginoon. Kung isa-summarize natin yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, 3 bagay lamang ang gusto ng Panginoon na itugon natin. Pag-ibig, kapayapaan, at saka yung kagalakan. Nakapaloobo dyan eh. Kasi itong 3 bagay na ito yung naghahanap sa ating buhay
sa halip na ito ang hanapin natin at mapa sa atin, ang nababalingan ho natin ay yung mga material na bagay. Di ba? So, inaakala ng isang tao pagka kung siya ay magkakaroon ng kayamanan, magkakaroon ng maraming pag-aari, magkakaroon siya ng maraming bagay, makakamtan niya yung kapayapaan, makakamtan niya yung pag-ibig, makakamtan niya yung kagalakan, pero malabo ho. Yan ho ang ating susuriin sa umagang ito. Okay, paano ba natin tutugunan itong kagalakang inialok ng ating Panginoong Hesukristo? Una, ito po ay magmumula sa pagsunod sa kanyang mga salita. No, magmumula ho sa pagsunod sa kanyang mga salita. Ano po ang ibig sabihin? Na sa pagsunod natin sa kanyang mga salita, makakamtan natin yung kagalakan, makakamtan natin yung kanyang kapayapaan, at mapapasa atin ang pag-ibig. Gaya ng sinasabi niya sa John chapter 15, verse 10 to 11. Sa kabanatang 15, no, talatang 10 hanggang talatang 11. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Pansinin po ninyo, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Kaya maraming tao nagnanais mapuno ng pag-ibig ang kanilang buhay, pero hindi nila makamtan yung pag-ibig, hindi makapanatili sa pag-ibig. Why? Kasi hindi ho sila tumutupad sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan lamang ho, kapag kasi nasunod natin yung ito yung magtuturo sa atin na tayo po ay umibig. Ang buhay natin ay mapuspos ng pag-ibig. Kaya sabi niya, magsisipanahan kayo. Tingnan ninyo, magsisipanahan. Hindi sinabing magkakaroon kayo ng pag-ibig, kundi mananahan kayo sa pag-ibig. Bakit? Kasi tumutupad kayo sa utos ng Panginoon. So dito, makikita natin na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay halimbawa ito ng pag-ibig sa Ama. Di ba? Sa Ama, sa Diyos Ama. Kaya, tingnan ninyo, sabi niya, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Kahit siya, kailangan niyang tupdin yung utos ng kanyang Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kaya siya nananatili sa pag-ibig ng Diyos Ama. And then anong sabi niya? Verse 11, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo. Yung kagalakan ngayon ng Panginoon, ang gusto niya, nais niya, mapa sa atin yung kagalakan niya. No? Then anong sabi niya? Ay mapa sa inyo. At upang ang inyong kagalakan ay malubos. Para malubos daw yung kagalakan natin. Kaya kung minsan, tingnan ninyo, ang tao hindi nakukontento, hindi nalulubos ang kagalakan. Di ba, nasabi ko nga nung nakaraan meron na siyang cellphone, bibili pa ng isa. Hindi pa rin masiyahan sa isa, magtatatlo cellphone niya. Bakit? Hindi nalulubos ng material na bagay ang kagalakan natin. Hindi nyo ba napapansin, nasisilo tayo ng mga bagay na nandito sa mundo. Bumili ka ng cellphone ngayon, yung pinaka-latest model. Bumili ka ngayon, paglipas ng 1 taon, 2 taon, ano na? No? Ano na yung cellphone mo? Wala na. Napapagiwanan na. So, kailangan mong mag-upgrade. Sadyang ginagawa yan ng mga kumpanya, ng mga bagay na ating gustong gawin, kasi upgrade lang ng upgrade, kikita sila ng kikita. Ngayon, nung araw hindi natin alam yung mga 2G, 3G, 4G, di natin alam yan. 5G, ngayon pinag-aanohan pa yung 5G. Pinag-iisipan na inihahanda daw yung 5G para sa pagpasok daw ng Antikristo. Wala naman hong ganun sa banal na kasulatan No, wala hong ganun. Tingnan nyo, bakit to? Kung ang iPhone mo, si Sister Lisa, angal ng angal minsan. Ano ba naman to cellphone ko? Itong iPad ko. Ayaw mag-send. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang umasa. Kasi yung cellphone mo,
nung nabili mo second hand, pagkatapos mahigit 3 taon mo nang ginagamit, kung alam mo lang na ang yung cellphone ay 2G lang, ngayon nasa 4G na tayo, papasok na tayo sa 5G. Ibig sabihin, mabagal ngayon sumagap yung iyong dahil mataas na yung ng internet. Mabagal na, sabi ko sa kanya. Kaya, maghihintay ka ng ilang panahon, ikot lang ng ikot. So, walang kasiyahan eh. Di ba? Paglipas ng 1 taon, 2 taon, bumili ka na naman. Downgraded na naman yung iyong yung gadget. Bakit to? Kasi material yan. Ang iniaalok ng mundo, material. Di ba? Pero ang Diyos, ang iniaalok niya, hindi. Anong sabi niya? Na kapag tayo ay sumusunod sa kanyang utos, mapapasa atin ang kagalakan ng ating Panginoon. Di ba? Mapapasa atin ang kagalakan. So, yung kagalakan yun ang magbibigay at magdadala sa atin sa tunay na katiwasayan ng buhay. Kaya hindi tayo makontento kasi hindi malubos ang kagalakan natin eh. Katulad ni Sister Lita, ikot ng ikot, hindi masiyahan. Kailangan niyang bumili, mag-upgrade. Kailangan mong bumili. Kung may pambili ka. Yun yan eh. Ay kung wala kang pambili, di problema pa, dadagdagan yung problema mo. Dati, cellphone lang, tapos ngayon, pambili pa. Patagdag yung problema natin. Why? Kasi mga material na bagay. Di ba? Dati-rate, bisikleta lang ang ginagamit natin. Tapos nagkaroon ng motorsiklo, nagkaroon ng tricycle. Ngayon, hindi ka na makontento na ganun lang ang gagamitin mo. Kailangan mo mag-upgrade, kailangan mo bumili ng mga sasakyan magaganda. Yung mga magaganda sasakyan, bumili ka ngayon ng sa susunod na taon. Kung binili mo ng 1 milyon, sa susunod na taon, ibebenta mo yon, nasa mga 800 na lang. Kasi nag-depreciate na yan. Ginamit mo na ng 1 taon eh. So, yung binili mo ng 1 million, magiging 800 na lang yan. Susunod na taon, pababa ng pababa. Kaya yung mga mayayaman, ang ginagawa ng mayaman, bibili yan, after 3 years, ibebenta nila yan. Ibebenta nila yung kanilang ginamit na brand new. Pagkatapos, i-upgrade nila ngayon yung kanila sasakyan, kukuha sila ng bago. Una, ang iniiwasan nila pag matagal na, yung sira. Para hindi sila sumakit daw ang ulo. Pero ang totoo nun ano lang yan di naman sasakit ang ulo mo kung maingat ka sa paggamit ng sasakyan. Yung owner ko, hanggang ngayon, nandun pa rin yung owner napapaandar ko pa Di ba? So, yan ang dulot Kaya sabi ng Panginoon, mapapasa inyo ang aking kagalakan, sabi ng ating Panginoon. So, dumarating sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa pananalangin. So, itong kapayapaan, itong kagalakan at itong pag-ibig ay hindi darating basta-basta sa atin yan. Yan ay dumarating hindi lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Panginoon, kundi dumarating yan sa pamamagitan din ng paglalaan natin ng oras sa pananalangin. Di ba? Kapag naglalaan tayo ng oras sa pananalangin, napakahalaga ng panalangin sa Kristiyano. Lagi sinasabi ng iba, okay, tama yon. Yung sinasabi na, a day without prayer is a day without power. A week without prayer is a week without power. Tama yan. Tama yan. Pero, hindi po talaga yung dahil dun sa bagay na yun Kundi, kapag tayo'y nananalangin, sa pamamaraan ng pananalangin, tayo naman na nagsasalita sa Diyos. Di ba? Ito yung pagkakataon na ating sasabihin sa Diyos ang nasa sa loob natin. Sa pagbabasa ng kanyang salita, sa pakikinig ng kanyang salita, ang Diyos ang nangungusap sa atin Pero kapag tayo nananalangin naman, ang Diyos ang nakikinig sa atin at tayo ang nagsasalita sa Kanya. Kaya sa pamamagitan dito, ay matutugunan yung ating pong kailangan. Ito yung pag-ibig. Huwag niyong alisin sa isip natin yan. Pag-ibig, kapayapaan, kagalakan.
Now, pansinin po natin itong Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Ang Pilipos sa kabanatang 4, talatang 6 hanggat talatang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ano daw ang pakikilala natin? Kahilingan natin sa Diyos. Anong gagamitin natin sa pagpapakilala ng ating kahilingan? Malungkot, may mga Kristiyano, alam yung talata, binabasa yung talata, pero nakakaligtaan gawin kung ano ang sinasabi ng talata. Ano po ang sinasabi? Una, sabi niya, para mawala daw yung kapalisahan natin, ang gagawin natin, mananalangin. Anong klaseng dalangin? Nang may pananaing at may pasasalamat. Pero kadalasan, kapag tayo nananalangin, puro lang tayo daing. Pero wala tayong pasasalamat. Tama po ba? Lord, kailangan ko po ito. Lord, wala po akong pambayad sa Meralco. Bigyan mo akong pambayad. Lord, ganito, ganyan. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ganon tayong manalangin. Pero sabi niya, pansinin po natin yung talata. Sabi niya, sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pasasalamat. Paano ba yung panalangin at daing na may pasasalamat? Paano ba yun? Oh. Ganito yan. Kailangan, huwag tayong nakatutok sa mga bagay na wala tayo. Huwag tayong nakatutok sa mga bagay na hindi natin kaya. Kaya nga, mapapansin nyo, nung ako'y nanalangin nung New Year, sabi ko, Lord, maraming salamat. No? Na bagamat kami po'y nagdanas ng kahirapan dito sa pandemyang ito, maraming kapagsubukan dumating sa aming mga buhay, maraming kakulangan, pero nagpapasalamat pa rin naman kami sapagkat hindi nawawala at hindi nauubos ang iyong biyaya na iyong ipinagkakaloob sa amin, kung kaya't nalampasan namin ang mga pagsubok na ito. Yun yung daing na may pasasalamat. Na although wala ka ng bagay na ito, pero nagpapasalamat ka sa Diyos na ikaw ay ipuprovide ng Panginoon ng iyong pangangailangan. Kaya hindi mo pa natanggap, pinasasalamatan mo na ang Diyos. Huwag lang tayong manalangin na sinasabi lang natin ang ating kailangan. Pasalamatan mo ang Diyos, huwag mong kakalimutang alalahanin ang mga biyaya at pagpapalang iyong natanggap na. Kasi kung minsan, doon lang tayo nakatutok sa bagay na yan. And then, tuloy natin, anong sabi niya? No? Ipakilala daw natin ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos, tingnan ninyo, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-ingat ng inyong mga puso. Ano daw yung mag-iingat ng ating puso? At ng ating pag-iisip kay Kristo Jesus? Yung kapayapaan. Di ba? Yung kapayapaan. Kaya ngayon, kung payapa ang iyong puso, payapa ang iyong isip, wala ka ng kailangan. Kasi kaya ka nagkakaroon ng alalahanin kasi may kailangan ka. Pero, kung panatag na ang puso mo, panatag na ang isip mo, wala ka ng kailangan. Nangangahulugan, ang kailangan mo si Kristo. Kailangang manatili sa puso natin ang kanyang kapayapaan at ang kanyang pag-ibig manatili sa ating mga buhay upang mapayapa ang isip at ang ating mga puso. Kasi ang nagdidikta naman ng ating pangangailangan, walang iba kundi puso natin at ang isip natin eh. Oh. Pero kung payapa yung isip mo, wala yung hahanapin. Di ba? Mapapansin mo, halimbawa, tingnan ninyo, halimbawa, bakit may lalaki o bakit may babae na pagkatapos mag-asawa ay naghahanap pa ng iba? Oh, bakit? Anong dahilan? Kasi, hindi payapa ang isip niya sa kanyang asawa. Hindi payapa ang puso niya sa kanyang asawa.
Kaya yung hindi niya makita sa kanyang asawa, hahanapin niya doon sa iba. Kaya magkakaroon niya ng number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. No? Oh. Diba? Pero kung panatag ang kalooban mo sa asawa mo, panatag ang kalooban mo sa isip mo, hindi ka na maghahanap. Oh. Yun o ang problema kasi sa marami sa atin. Masyadong nakatingin, nakatutok sa mga material na bagay. Kung mabigo tayo na maglaan ng oras na kailangan, no, na kinakailangan sa mga naturang mga aktibidad sa ating buhay, paano tayo makakakumbinsi na mayroon tayong mas masaganang buhay na mayaalok? Kasi inaalok natin ang pag-ibig. Ang Panginoong Jesucristo, inialok niya yung masaganang buhay eh. Anong sabi ng Panginoon? I have that you might have life to the fullest, sa ibang salin. No? That you might have life abundantly. Ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay at ng lahat ng kasaganaan nito. Yan ang alok ng Panginoon. Pero maraming Kristiyano hindi naintindihan, naghahanap pa ng iba. Na kung kay Kristo ka tututok, ang lahat ng pangangailangan mo, idaragdag sa'yo. So hindi ka matututok sa mga material na bagay. Oh. So, bilang mga individual ho ngayon, hindi tayo dapat umasa sa mga material na bagay para sa totoong kaligayahan. Kasi itong mga material na to, iiwan lang natin to eh. At makikita natin panandalian lamang ho ang dulot nitong kasiyahan sa atin. Hindi kagaya ng dulot ng ating Panginoon. Okay, tingnan ninyo, pinakita ho ng banal na kasulatan na kahit ang mahirap, natututunan, kahit mahirap ka, matututunan mong makontento eh. Bakit to? Tingnan ninyo, sabi ni Apostol Pablo sa Timoteo, unang Timoteo sa kabanatang 6. No? 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8. Sabi niya, datapat ang kabanalan ay may kasiyahan, no? Na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Di ba? Yun daw kabanalan na may kasiyahan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nabubuhay ng may kabanalan at ikaw ay nasisiyahan sa ganung buhay, ito ay may malaking kapakinabangan. Bakit po may malaking kapakinabangan? Dito sa talatang 7 ngayon, sabi niya, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Oh. Di ba? Kasi bakit ka masisiyahan sa mga material na bagay na wala ka naman dinala rito eh? Pag alis mo sa mundong ito, wala ka ring dadalhin. Diba? Sabi niya, verse 8 ngayon, anong sabi niya? Ngunit, kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. So simple. Sabi niya, kung may pagkain at may pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Kung papansin ninyo, dalawang bagay lang ang sinabi ni Pablo na dapat tayong masiyahan. Ibig sabihin, makukontento ka na doon. Meron ka ng pananamit, meron ka kang pagkain. Ito po yung dalawang pangunahin kailangang pisikal ng tao. Pagkain, pananamit. Kung papansinin natin, wala siyang binanggit na ibang bagay. Yung tao sadyang nagdagdag lang ng ibang pangangailangan. Pero, ang talagang kailangan lang ng tao ay sa banal na kasulatan, pagkain, pananamit. Yun lang po talaga ang sadyang pangunahin na kailangan ho natin. Kaya marami sa atin hindi makontento kasi hindi tayo nasisiyahan sa bagay na to. So, ibig sabihin,
Sinimulan ni Apostol Pablo na ilarawan ito sa pinakamababang pamamaraan para maintindihan ho natin ang buhay. Minsan, kung paghahambingin mo ang buhay, ano po ba ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap? Pagdating sa pamumuhay. Sasabihin nyo, pera, tsaka yung mga may pera, tsaka ari-arian. Wala akong pagkakaiba. Bakit? Ganito yan eh. Hindi yun yung pagkakaiba. Yung bang taong mahirap, pag may pananamit at may pagkain na siya, ano pang kailangan niya? Ano pang kailangan niya? Wala na. Mahirap lang kasi siya, kaya hanggang dun lang siya. Tanungin ko kayo ngayon sa mayaman. Yung mayaman, kung may pananamit siya, may kakainin siya, ano pang kailangan niya? Marami. Kasi mayaman siya eh. Kailangan niya ng kotse, kailangan niya. Yung taong mahirap, pwede siya maglakad. Yung taong mayaman, hindi siya makakapaglakad, kaya kailangan niya ng kotse. Diba? Ito ngayon ang pinakamabigat dyan. Ikaw, gumagamit ka ng kuryente. Dahil mahirap ka, ang babayaran mo sa kuryente, maliit lang. Yung mayaman, gumagamit din ng kuryente. Pero bakit magkaiba ang kanilang binabayaran? Kasi nga marami siyang gadget eh. Ikaw wala kang gadget eh. Pero pares kayo nagbabayad ng kuryente. Pag bumili ba ang mayaman ng gasolina, iba presyo? Pag bumili ba ng gasolina ang mayaman, iba presyo? Parehas lang. Pag gumamit ba ng sasakyan, iba Hindi. Parehas lang eh. Ito pa mabigat o dyan. Pag mangungutang ka, minsan 100, 200, 500, kataasan na 1,000. Pero ang mayaman, hindi mangungutang ng ganon. Milyones ang utang yan. Di ba? Kaya, alin ang mas masarap? Pagdating ng araw, yung milyon hindi niya mabayaran, samantalang ikaw, 100 lang. Kaya siya, hindi siya makakatulog kasi milyones, libo-libo ang kanyang utang. Pero ikaw, nakakatulog ka kasi 100 lang ang utang mo. Di ba? Ano yan? Kasi kawalan ng pagkakontento. Nawawala ho yung pagkakontento kasi natin. Alam niyo, merong dito sa talatang 2 babasahin ho natin, ang pinakapaboritong talata, bugbog na talata, yung verse 13. Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Bugbog yung verse 13. Bakit to? Minsan, niya-apply yung verse 13 ng hindi tama sa buhay ng mga Kristiyano. At ginagamit din to ng ibang ng iba. Halimbawa, may mga boksingero, ginagamit yung talatang yan. I can do all things through Christ Jesus. Kaya ka makikipagbugbugan, tapos mamaya-maya natalo. Kala ko ba, I can do all things. Kasi mali ang paggamit ng talata. Para maintindihan mo yung talata, tingnan natin yung konteksto ng sinasabi niya. Tingnan ninyo. Verse 11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sabi ni Pablo, Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Pero whether we like it or not, pag-uusapan pa rin natin talaga yung pangangailangan eh. Pero sabi niya, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Pansinin natin yung sinabi niya. Natutuhan niya ang masiyahan sa anumang kalagayang kanyang kinaroroonan. Ano pong ibig sabihin yan? Tignan ninyo, ano ba naging buhay ni Pablo? Si Pablo, mahirap ang buhay ni Pablo. Sino sa atin kaya ang kapag ikaw ay nabilanggo at binubugbog,
ay masisiyahan ka. Si Pablo nasisiyahan. Nung minsang makulong yan binugbog na siya, pagkatapos si kinulong, nung nakakulong na ako, nagabihan, tumakanta pa sa Panginoon. Nagpupuri pa sa Panginoon. Pero tayo, kapag konting paghihirap lang, daing tayo talaga daing tayo ng daing. Di ba? Pero siya, pinakita niya ngayon, ano yung kasiyahan niya? No? Ano yung kanyang kinasisiyahan sa kanyang buhay? Sabi niya, marunong akong magpakababa. Marunong akong magpakababa. Sino sa atin ang marunong magpakababa? Ang totoo niyan, lahat tayo ma-pride. Lahat tayo ma-pride. Pero si Pablo sabi niya, marunong akong magpakababa. Sa ating simpleng away lang, simpleng sigalot lang, pinapalawak natin, pinapalaki natin, hindi tayo marunong magpakababa. Bakit? Minsan, iniisip natin kapag tayo nagpakababa, humingi ka ng tawa, humingi ka ng paumanhin na para bang ikaw ang may kasalanan. Hello? No? Nung ang Panginoong Jesucristo ba, nang nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo, siya may kasalanan? Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila ginagawa. Nung sabihin ba ng Panginoon yun, siya yung may kasalanan? Hindi. Yun ay pagpapakita ng kapakabaan. Na dapat tayo ganun din. Kung konting diferensya lang, marunong tayong magpakababa. Pero marami sa atin, kahit Kristiyano na tayo, mapagbataas. Ay, yan si Sister Nanette na yan. Hindi ako lalapit dyan. At hingingi ng tawad. Siya may kasalanan, ako palalapit. Pride. Di ba? Kailangan marunong tayong magpakababa. Marami pang mga bagay na pwede nating ipakita yung kababaan natin. Kahit mayaman ako, kahit may pera ako, hindi ako magkikilos at hindi ako mamumusturang katulad ng mayaman. Hindi nyo ba nakikita? Yung mga mayaman nagmumukang mahirap, di ba? Nagdi-disguise silang mahirap. Yung mga mahihirap, nagdi-disguise na mayaman. Oh, di ba? Baliktad Ayaw nating masabing tayo mahirap. Yung mayaman naman, ayaw nilang masabing sila'y mayaman. Napakagulo ng mundo. Oh. Kasi wala tayong kapakumbabaan. Lalo na, minsan tayo nagkasala na nga sa Panginoon, ayaw pa natin lumapit sa Panginoon Naghihintay lang ang Panginoon sa atin, pero ayaw natin lumapit sa Panginoon. Kaya dito, sabi niya, marunong akong magpakababa. At marunong naman akong magpakasagana. Marunong magpakasagana. Anong ibig sabihin ng marunong magpakasagana? Alam nyo, lahat ng bagay ngayon, naging commercialized na. Minsan sana wala akong masaktan, Walang masaktan ng damdamin. Humihingi na ako ng paminhin, pero ito yung gusto ko sabihin. Marami sa atin, hindi naman natin kayang maghanda, pero pinipilit natin maabot yung paghanda. Ano po ang ibig ko sabihin? Katulad halimbawa, ako hindi ko dinanas yung birthday na marangya, kaya yung anak ko gusto ko maging marangya. Di ba? Kaya kuminsan hindi naman natin talaga kaya. Hindi naman kaya talaga, maliban na lang kung pinaghandaan. Di ba? Pero yung iba, mangungutang lang. Halimbawa, magdidibo yung anak. Di ba? Magdidibo. Nagpupumilit tayo, nagkukumahog tayo na gawin natin yung dibo na katulad ng mga prinsesa at prinsipe. Anong ibig ko sabihin?
Hindi naman ho ating kultura talaga yung may mga dibo na mayroong 18 roses, mayroong mga ganyan, may ganon. Nagaya na ho natin yan sa mga ibang kultura eh. Na pinipilit na maging ganon, pero ang malungkot, okay lang yung kung kaya yung gastusan, okay lang. Pero kung hindi naman natin talaga kaya, wag nating pilitin. Wag nating pilitin na kinakailangang magdibo ng ganun. Alam nyo, itong aking anak, kasi pangako namin, yung anak namin, pag nag-7 taon, kasi yung iba, 1 taon lang hindi pa alam ng anak yung eh. Hindi pa naman alam ng bata yung 1 taon na pinag-celebrate po siya ng birthday eh. Kaya hindi namin sinelebrate sila ng birthday ng 1 taon. Ang birthday ng aking anak, pag 7 taon, ipaghahanda. Then, ang susunod na handa niyan, 20 or 21. Dibu. Yung anak ko, yung aking panganay, natapos na dun. Kasi 23 na yata siya ngayon, 23, 24. No? Eh yung aking bunso, dibu niya dapat ho nung November 8, birthday niya. 20 years old na siya. No? Sabi ko sa kanya, anak, una, pandemic, kaya hindi ko na muna ikaw paghahandaan. Susunod na taon siguro, baka doon na natin ganapin kung wala ng pandemic. Pero tanungin kita, anong gusto mo? Maghahanda o pera? Eh mukhang pera, sabi niya, pera na lang. Kahit hindi kami maganda, pera na lang daw. Basta may pera siya sa birthday niya. No? Yun. Kumbaga, yun ang minsan tayo ganyan eh, di ba? Fiesta. Kailangan mo ba maganda ng pagkabongga-bongga ng fiesta? Oh. Kaya ho, pagkalipas ho ng fiesta, kung minsan nagbabayad ng utang, nagbayad ng pinambili ng rekado, nagbayad ng pinambili ng baboy. Di ba? Pero sabi ni Pablo, natutunan niya na siya ay maging mayaman, di ba? Oh, na maging masagana. Yung magpakasagana. Ibig sabihin, may pagkakataon sa ating buhay na halimbawa, nagkaroon tayo, i-share mo yung kasaganaan. Di ba? I-share natin yung kasaganaan na ibinigay ng Diyos. Kaya lang, tayo kumisa, sinasarili ho natin yan. O kaya naman, gusto natin na makilala tayo sa pamamagitan ng kasaganaan. Kaya sabi ni Pablo, marunong naman akong magpakasagana. Ibig sabihin, kapag may time na may pera siya, isinishare niya yung kanyang kasaganaan sa mga kapwa niya, sa mga tao. And then, alam nyo, katulad dito sa church, hindi natin ginawa yung kultura na every time na mag-anniversary tayo, maghahanda tayo ng bongga. Sabi ko nga sa inyo, ayoko kasi gano'n na maging kultura natin eh. Kaya sabi ko, kung tayo maghahanda, kung ano ang meron kayo, yun yung dalhin nyo. Laging ganun ang ating usapan. Kasi hindi tayo, halimbawa, sabihin ko, sige, sa ating pong anniversary, maghahanda tayo, maglilitsyon tayo ng baboy, tapos kakatay tayo ng baka, tapos ganyan. O ngayon, toka-toka po tayo. Magbibigay tayo ng bawat isa sa atin, tig 1,000. Papayag kayo? Marami sa atin naaangal. Ay, hindi na lang ako aatin. Hindi na lang ako aatin kasi laki naman ng singilan. Kasi ganun nga eh. Pinipilit natin abutin yung hindi natin kaya. Samantalang hindi naman tayo sanay sa mga ganung pagkain. Di ba? Pero kung ang ihahanda mo, talbos ng kamote na meron kang bagoong, meron kang dilis, meron kang tuyo, meron kang yung isda, tapos nagluto ka lang ng konting sinigang para may sabaw na hindi higop-higop. Katalo na tayo. Kasi doon tayo sanay kumain eh.
So hindi mo kailangang abutin yung napakataas. Di ba? Kaya nga sabi niya, marunong naman ako magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim ng ang lihim maging sa kabusugan. Ano ba lihim ng kabusugan? Ang lihim ng kabusugan sa iba, pag hindi nabundat, hindi pa busog. Alam nyo, yung lihim ng kabusugan ay kahit konti lang kinain mo, busog ka na. Hindi yung kailangan mong laklakin lahat ng pagkain para masabing nabusog ka. Kaya maraming mga tao laki ng tiyan eh. Kung lumakad, ganyan ng tiyan. Bakit to? Kasi para sa kanila, yung mabusog ay pagkarami-raming kinakain. Di ba? So, alam niya yung lihim ng maging busog at maging sa kagutuman. Busog at kagutuman. Di ba? Ano naman ang lihim ng kagutuman? Kasi dito mo makikita na dahil mahirap tayo, konti lang ang kakainin mo, nabubusog ka na. Masasanay ka na kahit konti lang kainin mo, mabubusog ka na. So, hindi ka nagutom. And then, ano ang sabi niya? At maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Ano ba ang kasaganaan? Yung marami kang sasakyan, marami kang pera, yun ba ang kasaganaan para sa atin? Maraming asawa, yan ba ang kasaganaan? Di ba? Sabi niya, ano naman ang kasalatan? Yung wala kang pera sa bulsa? Di ba? Kasi nakatutok tayo sa mga bagay na yan. May pera ka nga, hindi ka naman makatulog. May pera ka nga, wala kang kapayapaan. May pera ka nga, wala ka namang kasiyahan, wala kang kagalakan. Baliwala yung perang yan. Di ba? Baliwala lahat yan. Kaya sabi ni Pablo ngayon, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi doon sa mga material na bagay, ibig sabihin niya. Na ito nagawa ni Pablo dahil sa pagpapalakas ng Panginoon sa kanya. Kaya nalampasan niya yung kagutuman, nalampasan niya yung kasalatan, nalampasan niya yung kabusugan, nalampasan niya yung kasaganaan. Dahil may nagpapalakas sa kanya. Yun po yung konteksto ng talatang ito eh. Kaya hindi mo pwedeng gamitin ito sa pagbuboxing. Nakipag-boxing, ginamit yung talatang yun. Pagkatapos, isang suntok lang ng kalaban, natulog. Kala ko ba I can do all things? Kasi mali yun. I can do all things kasi merong nagpapalakas sa akin. Sino? Si Kristo. Kaya maharap mo lahat ng problema, lahat ng pagsubok, lahat ng pangangailangan, malalampasan mong lahat yan. Dahil sa nagpapalakas sa'yo, walang iba kundi si Kristo. Kung ang mayaman di nagtitiwala sa kayamanan, ngunit maging mabilis upang tulungan ang mga nangangailangan. Dito, ipinapakita ni Apostol Pablo na sinasabihan si Timoteo na yung mga mayayaman, sinasabi kasi ng mayaman na hindi kami sa kayamanan, baliwala, pera lang yan. Totoo ba? Bakit pag may mga nangangailangan, di ka tumutulong? Yun ang ibig sabihin Di ba? So, ngayon, dito sa 1 Timothy, sa unang Timoteo, sa kabanatang 6, talatang 17, at talatang 19, ganito po ang sinasabi. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Andun na naman yung word na galak upang ating ikagalak. Kasi yung dulot ng lahat ng bagay na sa atin na nagbibigay kasiyahan, yung galak, di ba? So, ito ba may bibigay ng kayamanan? May bibigay ba ng kasaganaan? Hindi ho Anong sabi ni Pablo? Pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Bakit nagmamataas ng pag-iisip? Kasi may pera
may pera eh. Pag may pera ka, nagmamataas ka. Hindi ka na makalakad kasi may pera kang pambili ng sasakyan. Pero pag wala kang pambili ng sasakyan, magtsatsaga ka maglakad. Di ba? Oh. Minsan ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili pagkaharap ang mga ibang tao. Kaya sabi niya, huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Saan ba tayo umaasa? Di ba? Yung iba, pinagmamalaki nila, sasabihin nyo, kayong mga born again, kayong ang pinagpala ng Panginoon. Kami nga, tignan mo. Hindi naman kami born again, pero yumayaman kami, ang laki ng bahay. Marami kaming pera, kayo walang pera, minsan nanghihingi pa kayo sa amin. Kasi material na bagay ang tinitignan. Ang tanong ko naman sa'yo, masagana ka nga, pero ang tanong, may buhay na walang hanggang ka ba? May kaligtasan ka ba? Hindi sila makakaano ngayon. Kasi hindi nila alam kung ligtas sila o hindi. Ngayon, anong sabi ni Pablo rito? Kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Di ba? Upang ating ikagalak, sa Diyos tayo umasa. Kahit ng kasaganaan, hindi sa pamamagitan ng material na bagay, kundi sa Diyos. Then verse 18, ano ang sabi na? Sabi niya, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Ito yung gusto makita, ipakita para sa mga mayayaman na dapat nilang ginagawa. Ano po ito? No? Na sila'y malaging handa. Saan maging handa? Sa pamimigay. Ibig sabihin, kung ikaw ay sumasagana, i-share mo yung kasaganaan. Nakakalungkot kasi, tayo pinasasagana ng Diyos kung minsan, pero yung kasaganaan, sinasarili natin. Tandaan nyo, yung kasaganaan na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi lang para sa atin yan. Gusto ng Diyos na ibahagi natin yan para maranasan ng ibang tao ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo ang maging kamay ng Diyos. Kaya tayo ay maging handa sa pagbibigay. Sabi niya, mamigay, maibigin sa pamamahagi. Ipapamahagi mo yung ipinagkakalob sa iyo ng Panginoon na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. No? So dito makikita natin na mangagtipon, sabi niya, magtipon. Ibig sabihin, hindi natin basta-basta uubusin lang yan. Kailangan magtipon tayo para sa kinabukasan, na hindi natin kasi alam kung anong mangyayari bukas eh. Kung bigla kang inatake, tapos wala kang pera, di patay ka. Di ba? Kaya dapat marunong tayong magtabi ng mga, kung ano yung mga natatanggap natin na biyaya mula sa ating Panginoon. Ang pagiging kontento at handang magbahagi ay malayo, no? Ay malayo pa upang maipakita na ang pagtugon ni Jesus sa materialismo ay talagang may pag-ibig o may ibig sabihin. Kasi sabi ng Panginoon, mayroon pang higit sa buhay. No? Meron pa humigit sa buhay. Ngayon, tingnan naman natin ngayon ang pagtugon. Paano tayo tutugon bilang isang kongregasyon? Kasi tinignan natin una ay yung pagtugon sa individual. Ngayon, tignan natin yung pagtugon bilang kongregasyon. Ang halaga ng isang pagpapakitang kongregasyon ay hindi maaaring maliitin. No? Hindi natin pwedeng maliitin yung pagpapakita ho ng pagpapahalaga. Mahalaga ho yan. Kasi kahit ang Panginoong Jesucristo, binigyan niya ng diin na yung tatlong bagay na sinasabi ko ay kailangang maipakita natin ito bilang isang church, bilang isang kongregasyon, hindi lang para sa bawat individual. Kung nag-iisa tayo sa ating lugar, pakita natin yung individual nating dapat na maipakita, yung pag-ibig, kasaganaan, at saka yung
No? Kapayapaan at saka yung kagalakan. Dapat maipakita natin yung tatlong yun. Now, dito, sabi ng ating Panginoon sa John chapter 13, verse 35, sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, ang pagpapakilala sa mga tao na tayo nga ay mga alagad ng Panginoon, kapag tayo bilang isang kongregasyon, bilang isang kalipunan, ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Di ba? Na nagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. Nagmamahalan tayo sa isa't isa. Doon sa kanyang panalangin, sa John chapter 17, verse 20 to 21, ay ganito ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Oh. So, hindi lang yung mga Hudyo na mga Kristiyano ang idinadalangin ng Panginoon sa kanyang panalangin, kundi sila, sabi niya, kundi sila rin naman na nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. So, pinatunayan na ng kanilang salita. Verse 21, upang silang lahat ay maging isa. No? Upang silang lahat ay maging isa. Nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Kaya ang mundo, maniniwala sila sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan natin kapag tayo ay kinakikitaan ng pagkakaisa. Sapagkat ang pagkakaisa ng magkakapatiran ay pagpapatunay ng pag-ibig sa isa't isa. No? So, kung paanong nag-iibigan ng Ama at ang anak, ganun din tayo ay iibigin ng ating Panginoon at ng Diyos Ama kung paano nating iniibig ang ating Panginoon. So dito, makikita natin sa banal na kasulatan ay inilarawan din ng Panginoon ang iglesia sa pamamagitan po ng gawa, kabanatang 2, yung pagmamahalan, yung kagalakan ng kanilang pagtitipon-tipon sa kanilang kapulungan. Okay, verse 46 and verse 47, gawa kabanatang 2. No? Acts chapter 2, verse 46 to 47. At araw-araw ay sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Pansinin nyo, sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. So, ibig sabihin, nakuha nila yung favor ng kanilang bayan. No? Nakuha nila yung favor. Bakit? Kasi nakita nila yung pagkakaisa. No? Yung pagkakaisa-isa ng mga Kristiyano. Kaya sabi niya, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Kaya dahil doon, dahil nakita ng maraming mga Hudyo yung pagkakaisa ng mga Kristiyano, marami ngayon ang sumampalataya at naidagdag yung mga nailigtas sa iglesia po ng Panginoon. Doon sa Acts chapter 6 verse 7, ay nangyari ngayon, nung sila po ay nangalat na, sabi ngayon, at lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Kahit yung mga saserdote ng mga Hudyo, no, sa reliyong Judaismo, sila ngayon ay sumampalataya na rin. Kaya dito makikita natin nadagdag. Bakit to? Ang una niyan, kung babasahin natin yung chapter 6, una niya nagkaroon ng problema. Yung mga Hudyo, pinababayaan yung ibang mga hindi talaga Hudyo. No? Yung mga ibang mga babaeng balo, pinababayaan nila, hindi nila nililingap. Kaya humingi sila ng tulong sa mga apostol. Kaya ngayon, ang sabi ng mga apostol, humanap kayo ng 7 lalaki na magpupuno sa inyo, sapagkat hindi namin pwedeng pabayaan
ang pangangaral ng salita ng Diyos at ang pananalangin. So hindi namin tungkulin ng magpakain sa dulang, sabi ng mga alagad. Kaya ngayon, nung nakahanap sila at nagkaroon ng pagkakasundo ngayon, dahil doon nagkaroon ng pagkakasundo, nagkaisa-isa ang mga Kristiyano. Kaya yung verse 7 ngayon, yung sa verse 7, yun ngayon yung patunay na sila'y lumalago sa bilang. Kaya kahit mga saserdote, silang lahat ay naniwala na rin. No? Okay, so dito po ngayon, makikita natin, dapat nating tiyakin na ang ating pakikisama at pagsamba ay nagpapakita ng ano? No? Una, pag-ibig. Ang pag-ibig na natagpuan natin kay Kristo, kailangan ipinakikita natin yan bilang isang kongregasyon, yung pagmamahalan. So paano natin gagawin yan? Sa pamamagitan ng pagbabatian sa isa't isa. Pag dumarating ba tayo, nagbabatian tayo? See? Paano natin sasabihin ngayon kay pagmamahal tayo? Kahit hindi mo yan kaibigan, kahit hindi mo, dahil kapatid mo yan kay Kristo, pagdating mo natin yan, dapat para kayong nangangampanya, parang tatakbo kayong for mayor po. No? So, pakikita natin yan, magbabatian tayo. Hindi yung babatiin nyo lang yung kakilala ninyo, hindi ganon. Ito, si Sister Net, kumari ko to, babatiin ko. Hindi ganon. Lahat yan, kahit hindi nyo kilala, binabati ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan, gusto kong bumili hindi pa uso ng face mask eh. Pero gusto kong bumili ng face mask, yung nakangiti. Na pagpasok mo, yung may drawing na nakangiti. Kaganyan mo, nakangiti na, kahit nakasimangot ka, di ba? Oh. So, ang pagmamahal, papakita natin yan kapag binabati natin ng isa't isa. Ibig sabihin, nagkakaugnay-ugnay tayo. Kaya pagpasok natin dyan, okay lang mangalay ang ating kamay. Hello, 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 hello. So, nabati mo lahat. So, ibig sabihin, mahal mo ang bawat isa. Hindi ka kasi nagtatangi. Pero kung ang binabati mo lang, yung kaibigan mo o yung kakilala mo, nagtatangi ka niyan. Pinababayaan mo yung hindi mo kilala. So, dyan mo maipapakita ang pagmamahal. Pangalawa, kagalakan. Paano natin papakita ang kagalakan natin? Paano tayo magpapakita ng kagalakan? Siyempre, yung kagalakan natin ay kagalakan nating purihin at sambahin si Jesus. Di ba? Kaya sa pagpupuri, di ba? Kaya nga kung minsan nagsasayawan eh. Kaya nga kung minsan tayo nagkakamayan habang tayo umaawit eh. Nang awitin para sa Panginoon. So ipapakita natin yan, yung kagalakan natin sa pamamagitan ng pag-awit natin sa Panginoon. Yung pagpupuri natin sa Panginoon. Pangatlo, paano natin maipapakita yung kapayapaan? Posible bang pakita natin? Yes. Sa paanong paraan? Manahimik. Alam nyo, kapag ka magkakasundo, no, pag hindi tayo magkakasundo, hindi tayo magtutulungan. Di ba? So, walang kapayapaan. Pero kung nagkakaisa tayo, nagkakaisa sa mga gawain, nagkakaisa tayo sa mga ginagawa, nagtutulungan tayo sa mga ginagawa, meron tayong kapayapaan sa isa't isa. Di ba? Ako'y natutuwa kung minsan, di ba, pagka meron tayong activity, tapos tayo ay kakain, di ba, nagsasama-sama, lahat tayo kumakain. Then pagkatapos ng pagkain natin, pagkatapos natin kumain, merong nagliligpit doon, merong nagwawalis dito, bago umuwi, lahat maayos na. So, ibig sabihin, meron tayong kapayapaan sa isa't isa. Kung wala kasi tayong kapayapaan, ayaw natin makaisa eh. Di ba? Dahil may kapayapaan tayo, tumutulong kang magligpit, tumutulong ka sa music ministry, tumutulong ka sa mga gawain ng Panginoon. So, sa pamamagitan nun, ipapakita natin ang tunay na kapayapaan. Dapat tayong maging maingat bilang isang kongregasyon na hindi mahulog sa isang materialistikong bitag. Paano tayo mahuhulog sa isang materialistikong bitag? Sa pamamagitan ng paglalagay ng labis na pag-alala sa mga bagay na tulad ng pisikal na pasilidad kung saan tayo nagkakatipon.
Ibig sabihin, minsan, para bang dito natin inilalagay sa church o yung building, doon natin inilalagay yung pag-aalala natin. O dapat ganito yan, o dapat ganito. Hindi sa mga material na bagay. Ginagamit natin yan, pero dapat hindi yan. No? May mga church, ang dami nilang pera. Milyon ang pera nila sa bangko. Maganda yung church nila, pero maraming mahirap sa kanilang church. Alin ang mas mahalaga? Itong building o yung mga kapatiran? Oh. Diba? Yung building ho, pinagdadausan lang natin yan ng gawain. Pero mas mahalaga ang tao kasi ang tao ang may buhay. Ang tao ang may kaugnayan sa Panginoon. Naalala ko nung itong December. Sabi ni Sister Lisa, hindi ba tayo mamimigay ng sa mga senior citizen? Sabi ko kay Sister Lisa, bagamat meron tayong pagturing sa senior citizen, pare-parehas tayong dumaranas ngayon ng kahirapan sa pandemyang ito. So, sabi ko, hindi ang senior citizen lang ang bibigyan natin. So, tinanong natin kay Sister Lisa, kay Sister Sita, kasi hindi ho natin nagawa yung ating tao ng pagkakaloob sa Panginoon dahil inabot tayo ng pandemya. Di ba, April dapat tayo nagbibigay ng tao ng pagkakaloob. Diba? Pero hindi natin nagawa. Last April. Pero nung isang April pa, meron tayong naitabing pera. So sabi ni Sister Sita, na ang natitira ay, magkano ba Sister Sita? 38,000 na lang. 38,000. So, nag-iisip ako, paano natin hahati-hatiin ng 38,000 sa mga kapatiran? So sabi ko, siguro maganda na lang natin gawin ngayon ay per pamilya. Ang bawat pamilya, bigyan natin ng yung mga talagang nakita natin na talagang bigyan natin ng halagang tigpa 500 pesos na goods. Mayaman man yan o mahirap, basta't miyembro ng church. So, nagpabalot do tayo. No? Nagpabalot. At meron pang magandang kwento ho yung pagbabalot na yan eh. No? Napaka-masali mo. Alam nyo ba na nung namili ng si Sister Sita, sabi namin, mamili ka, tapos kami na lang ang kukuha kung walang sasakyan. Aba, nung nakapamili si Sister Sita, sabi niya, magkita tayo sa Pure Gold. Si Sister Lisa, natutulog ako, ginising ako. Hoy, nandun na daw si Sister Sita doon sa si Sites, nandun na sa may Pure Gold. Punta na tayo, busy ka na, dali. Dali-dali naman ako bumangon. Tapos, tinataranta pa ako ni Sister, hindi pa tayo alis? Sandali lang, lalagyan ko lang ng tubig itong kotse. Sabi, nung nalagyan, tara na, alis na tayo. Takbo kami ng tansa. Pure Gold tansa. Sabi ni Sister Sita, nandito na po ako sa may counter 10. Nasa counter 10 na po ako, malapit ako sa bayaran. Labas kami si Sister, palinga-linga kami, counter 10. Nasaan si Sister Sita? Wala. Tapos, sabi kay Sister Lisa, saan bang Pure Gold? Tapos, nag-text, nandito pala Pure Gold pala. Katabi lang, likod lang pala ng bahay namin. Pumunta pa mo kami ng tansa. Kaya kayong mga nabigyan, ganyang kahalaga ho yun. Pumunta kami ng tansa para makuha ho yun. Yung pala nandito lang sa Pure Gold Naik. No? Siguro yung mga iba na medyo malalayo talaga, halimbawa katulad nila Sister
sila ate, hindi na natin nabigyan. Pero almost lahat to ng mga kapatiran, nabigyan natin. Kasi yun yung pagpapahalaga ng church. Yun yung pagpapahalaga ng church. Kaya nga ho yung taunan nating pasasalamat, yan ay talagang inilalaan natin sa mga ganung kaganapan. Na dapat ho talagang tinutuloy ho natin yan. Diba? Yan ay naipon natin nung nakaraan. Kaya lang, nung nagka-pandemya, siguro nagka-tarantahan tayong pare-pareho, kaya hindi natin na ipagpatuloy yun. Okay. Pero itong taong ito, ipagpapatuloy natin yan. Kasi dyan natin kukuhanin yung mga pagtulong natin sa mga kapatiran bilang magkakaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, so kahit po dito sa Aklat ng Pahayag, makikita natin ay meron hong pagkakamali ang isang church. No? Yung isang church ay may nagawang pagkakamali. Ito po yung Church of Laodicea. So, inaakala nila na kung mayaman sila, mayayaman yung dumadalo sa kanila, ay wala nang pangangailangan. Kaya sa chapter 3, verse 17, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. So yun yung nakomit na kasalanan ng Laodicea. Ito po kasing iglesia yung mga churches of Revelation, ito po yung mga picture ng mga church, no, ng mga church. Kung ano po yung mga nagaganap, kung ano yung mga kasalanan, kung ano yung ginagawa nila sa Panginoon. Larawan yan ng mga churches. Baka kasi tayo mahulog din sa ganitong kasalanan, na kapag nararanasan ng church na masagana, ganito rin ang ating isipin na hindi na tayo nangangailangan. Ito po yung naging kamalian nila. Nagkamali sila, nagakala sila na sila'y mayaman, mapera, walang pangangailangan. Pero ang totoo, sabi ng Panginoon sa kanila, kayo'y walang kamalayan, na kayo'y kawawa, no? Miserable, mahirap, bulag at hubad. So, hindi natin kailangang maging ganun. Isipin natin bilang kongregasyon, ang maipakita rin natin yung pag-ibig, kapayapaan, at saka po yung kagalakan. Kapag taglay natin ang bagay na ito, makukontento tayo sa lahat ng bagay. Ito po ang nais ng Panginoon na pagtugon natin sa tinatawag nating materialismo. Nawa, hindi tayo mapabilang sa mga taong ang pag-aakala nila na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan kapag sa kanilang mga buhay, sagana sila sa lahat ng material na bagay. Kundi, tandaan natin, ang tunay na kasaganaan at ang tunay na pagpapala ay nasa atin kapag tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. At kapag tunay ang tiwala natin sa Panginoon, darating sa buhay natin ang kapayapaan, magkakaroon tayo ng pag-ibig, at mapupuspos tayo ng kagalakan sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay sumandaling ko, at tayo po'y mananalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito. Na kung minsan na hindi namin namamalayan, kami naaagaw na ng daya ng kayamanan. Sadyang nakatutok kung minsan ang aming mga sarili, ang aming paningin, ang aming pananaw sa mga bagay na material. Kung kaya't kung minsan ang akala namin ng pagpapala ay kapag sumasagana kami sa mga material na bagay. Pero ang totoo, Panginoon, kahit taglay namin ang mga ganitong kasaganaan sa buhay, minsan nabubuhay kami ng walang pag-ibig, nabubuhay kami ng walang kapayapaan, at nabubuhay kami ng walang kagalakan. Patunay lamang ito, Panginoon, na hindi matutugunan ng material na bagay ang aming pong pangangailangan. Sapagkat ang tunay na kailangan namin ay ang pag-ibig, na kami, Panginoon, ay inibig mo at kami magmahal.
yung kapayapaan ay taglayin din namin upang magkaroon ng katiwasayan ang aming mga buhay at sa gayon, mapupuspos ng kagalakan ang aming mga puso at ang ating mga buhay dahil sa kagalakan na iyong tinutugunan ng aming po mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito ng pagsasama-sama ng iyong mga anak. At pagpalain mo po, O Diyos, at tulungan ng bawat isa sa amin na makapamuhay, na nagpapakita ng pag-ibig, kapayapaan at kagalakan, upang ang mga tao, Panginoon, na nakapaligid sa amin, ang mga taong ninanais namin na makakilala sa iyo, ay tunay na lumapit sa iyo, Panginoon, sapagkat nakikita nila at natatanaw sa aming mga buhay, itong pag-ibig mo, ang kagalakan mo, at ang kapayapaan mo. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na ito at ang kanyang pamilya, Panginoon. Puspusin mo po ng pag-ibig, kapayapaan at kagalakan ang buhay ng bawat isa. Panginoon, sa iyo po'y tinitiwala ang buhay ng iyong mga anak. Salamat po ng marami na kami, Panginoon, ay patuloy mong binibigyan ng mga paalalang katulad nito nang hindi kami maagaw sa iyo. Panginoon, kami po ngayon ay nasa bahagi rin po ng aming pagkakaloob. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat sentimong aming ibibigay ay patuloy na makasapat sa pangangailangan po ng church na ipinagkatiwala mo po sa amin. Basbasan mo po ito, God, at i-multiply upang makasapat sa mga pangangailangan para sa iglesyang ito na kung saan kami ay pinagtipon-tipon mo. Ingatan mo po ito, kasama po ng aming kapatid na iniingatan ng mga bagay na ito. Makaingatan mo po sila at huwag mo pababayaan, O Diyos. Panginoon, sa amin pong pag-uwi, sa aming pag-iwahiwalay, makauwi ang bawat isa sa amin ng ligtas at mapayapa. Balutan mo ng mga pangyarihan mong dugo ang bawat isa. Sila ng mga naglalakad, sila, Panginoon, na sumasakay ng sasakyan, pakaingatan mo, hawiin mo ang kanilang daraanan at walang anumang aksidente sa una na kanilang makakaharap, kundi makarating ng ligtas at payapa sa kanilang mga tahanan. Ihanda mo po, Panginoon, maging kanilang pinagsasaluhan, ang kanilang mga kakainin sa kanilang tahanan. Salamat po ng marami. Minsan pa, Panginoon, igawad mo ang iyong bendisyon sa bawat isa sa amin. Ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang pagpapala ng anak, at ang pagkikipisan ng Santong Espiritu ay laging sumaamin ngayon at magpakailan-kailanman. Hahayo kami, Panginoon, taglay ang kagalakan, taglay ang pag-ibig, taglay ang kapayapaan sa aming mga puso na amin namang may babahagi sa mga taong aming makakasalamu at makakasama sa mga darating na araw. Hanggang sa susunod, Panginoon, sa kalooban mo, kung hindi ka pa darating, muli kaming magkasama-sama upang magtipon para ikaw ay sampahin at purihin. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kalwalatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Praise God. Sige po.